6 na buwan tatagal ang paggawa naman sa northbound lane ng Dario Bridge sa Quezon City. 24/7 o tuloy-tuloy ang gagawing construction ng DPWH dito. Balikan na po natin ang ating kasamang si Ivan Mayrina para sa update. Ivan? Yes, magandang umaga muli, Connie. Hanggang sa mga oras ito ay wala pa ring actual construction nagaganap. Ang nangyayari pa lamang ay inilatag ang mga concrete barrier, naglagay ng mga directional signs. May mga ilang truck na tayo nakikita rito pero yung mga heavy equipment na talagang gagawa ng aktual na trabaho sa rehabilitasyon at reconstruction ng Dario Bridge ay inaantay pa hanggang sa mga oras ito. Paano nga ba, Connie, ang itatakbo ng construction dito sa Dario Bridge? Para sa detalye niyan, makakausap natin si Engineer Manny Diaz. Siya po ang project manager o project engineer mula sa DPWH itong gagawin ito. Magandang umaga po, Engineer. Good morning, good morning. Okay, Engineer, ito pong nabanggit nyo kanina sa akin, 60-year-old bridge. Pero ang design niya, hindi na akma dun sa actual na load na dinadala o ng actual vehicle traffic na dumadaan dito sa Dario Bridge. Yes, actually ang nakalagay nga rito, meron tayong load limit dito na 20 tons lang. Okay. Ang kaya nito. Ngayon, ito reconstruction na gagawin namin dito, i-increase namin yung weight limit dito. Sa ngayon, talagang medyo delikado na yung tulay at marami na siyang mga signs ng cracks, exposed na yung mga reinforcing bars. And beyond repair na ito, kaya kailangan talaga reconstruction. So reconstruction, paano po ibig sabihin ng reconstruction? Gigibain, magtatayo ng panibago, paano po ba? Yung luma, itong nasa inner lane, yun ang tatanggalin natin. Yan ang papalitan. Yung outer lane, halos 2 lanes, yung bagong gawa lang yun. Okay. Kumbaga sa ito lang luma ang papalitan natin, yung nasa inner lane, which is dati box culvert lang yun. Okay. Maliban po doon sa benepisyo nito, of course, yung kaligtasan ng ating mga motorista, may tatanggalin po kayong obstruction dito sa ilalim, nabanggit nyo rin po kanina? Yes, meron niyang parang wall in between, sa gitna na dalawang wall na nakakasagabal din sa flow ng tubig ng Dario Creek. Diyan naiipon lahat yung basura and ang tendency niya, pwedeng talaga mag-overflow yung tubig sa Dario Creek once na naiipon yung nag-accumulate ang basura dyan sa ilalim. So sa madaling salita, ito pong pag-apaw ng ilog na to tuwing malakas ang buhos ng ulan, mawawala po yung mga flash flood dito sa area na to? Mawawala talaga yan. Okay. So ito pong 6 months natin, ito po ba yung maximum na o posibleng humaba pa? Hanggat maaari, gusto nga sana namin mapaiksi para wag na natin patagalin yung paghihirap ng mga motorista natin. But then, pipilitin namin matapos ng before September. Engineer Diaz, maraming salamat. Good luck po. Yan po si Engineer Manny Diaz, ang project engineer ng rehabilitation nitong Dario Bridge sa northbound lane ng EDSA. At yan po ang latest mula dito sa EDSA. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.